pro, for today's video, gagawin natin to isang Samsung na microwave. Dinala po ito sa atin ng customer. Actually, dalawa po ito meron pang isa rito nasa labas, ayan. Ayan. Kadadala lang po niyan, dalawa. At ito po muna, testingin natin itong isa. At tinesting nga ho natin, hindi ko ayoko nang pakita sa inyo kasi ito po, pumuputok yung kanyang fuse. Nakailang fuse po, ayan o. Ilang fuse po tayo po. Naka dalawang fuse po tayo kasi sabi ng customer, testingin daw natin. At nakita ko nga talagang nag-i-spark po yung fuse niya. Sabi ko nga ho sa customer, sabi ko pagka ganyan na pumuputok yung fuse, dapat po hindi na paulit-ulitin kasi sa bahay po nila, nakalimang palit na po yata sila ng fuse nito, nakarami na. At nagtataka po sila kung bakit pumuputok ang fuse. Sabi ko pagka ganyan, may problema po yan. Akala nila mababa yung fuse na nabibili nila, pero chinek po natin, ito po yung sira nya. Ayan. Makikita nyo, ito po dilim yan, ito po yung capacitor nya. Pag pumuputok yung fuse nya, galing po rito yan sa linya ito sa 220. Ito po ang sira nya. Ito may nakakunik po dyan na ito, itong pinakang high voltage na diode. Ito, yan, high voltage po yung diode na yan. Yan. Ito po, sira nya. Kung ayaw naman pong uminit, ito po kalimitan nagiging problema niyan, itong magnetron. Pero pag ganito pong pumuputok yung fuse, number 1, ito po lagi. Ito po kalimitan itong capacitor. Pagka nawawalan siya ng power, nag-i-spark itong pinakang fuse niya rito. Ayan. At nang tinester ko nga po, ako sa inyo tinester ko ito. Shorted po siya. Pakita ko sa inyo Ayan naka times 1 lang po ako niyan. Ayan kung mapapansin nyo, kinuha ko yung dalawang terminal nitong pero ayan po halos sagad yung palo niya, shorted po siya. Dapat po yan papalo ng konti tapos babalik lang. Nakikita ko sa inyo pro kung paano pag-tester nitong capacitor ng ito buo to papakita ko sa inyo paano nyo malaman na buo yung capacitor nyo ilagay nyo yung tester nyo sa 1 times 1K. Yan, times 1K. Kailangan yan papalo tapos babalik kasi pag nilagay mo sa times 1 lang yan, kapag kabuo itong capacitor mo, halos walang palo yan kapag kabuo pero kapag kasira ito kahit times 1K pa lang, times 1 pa lang, kapag ka naka times 1 pa lang, kahit pag sira itong capacitor mo, papalo ka agad yan. Pero kapag kabuo ito, wala kang masusukat halos yan pag times 1. Tingnan mo, pakita ko sa inyo. Naka times 1 tayo yan times 1 yan. Wala tayong nasusukat. Lagay natin sa times 1K. Ayan, pakita ko sa inyo, naka 1K tayo. Papalo yan ng konti dito, tapos babalik. Ayan, pakita ko sa inyo. Yan. Tapos reverse. Ganun din. Papalo siya. Kabilaan siya, papalo. Yan. Pag kahit reverse mo, palo siya, balik. Kabilaan. Kapag kabuo, sa times 1K, nakikita nyo, ganun. Pero kapag kasira yan, kahit times 1 pa lang, papalo yan, shorted na at hindi babalik. Tatanggalin natin itong sira. Ito, tatanggalin natin itong mga kapro para makita nyo na yung comparison nung sira at buo. Yan, makikita ko sa inyo tatanggalin natin ito. Tinanggal ko na yung isang wire nya, bubunutin na lang yan. Pakikita ko sa inyo ngayon. Yan, ito. Ayan natin ito. Ganyan din Yan, pakita ko sa inyo times 1 lang. Yan. Times 1, tingnan nyo naka times 1 tayo. Times 1 pa lang. Times 1 pa lang, pumalo na siya. Kasi shorted siya. Tapos hindi siya bumabalik. Kahit kabilaan natin. Palo siya, kabilaan. Lalo na kapag nilagay natin sa times 1K yan. Pag sa 1K pa lang yan, sagad-sagad na halos ang palo niyan. Yan, ito kapag kasira yung capacitor na ganito, kahit times 1 pa lang, may palo na yan.
Pero kapag yung buo, wala kang masusukat yan pagka times 1 lang. Oh, shorted yan. Ito po ang sira, kaya pumuputok yung kanyang fuse nitong microwave. Lagi po itong nasisira. Basta pumutok ang fuse ng microwave. Ito, papalitan po natin yan, pakikita ko sa inyo. Palitan natin ang capacitor ng bago, ng buo. Kakabitan natin, pakita natin, tetesting natin. Tinatawagan din po namin ang mga batang ages. Kasi nakailang palit na po yung may-ari ng nito eh. Sinubukan ng may-ari kasi nakita niya fuse lang daw. Nagtataka siya kung bakit halos 5 palit na siya ng fuse. Pumuputok pa rin daw. Sabi ko, pagka ganyan ho kasi pumuputok yung fuse, huwag nyo na pa ulit-ulitin. Ibig sabihin, may sira po yan. Ayan po, nakabitan na natin at palitan din natin ng fuse. Bago naman fuse uli. Tapos testingin natin kung okay na. Ayan. Ito nakabit natin, testingin po natin. Ayan. Testingin po natin, tingnan natin kung magpa-power na. Saksak natin. Yun. Oh. Power na, hindi na po pumutok yung fuse niya. Oh, tumunog na. Testingin natin ngayon kung umiinit po. Lagyan natin ng kahit basahan lang ito, lagyan natin sa loob. Natin kahit mga 30 seconds lang. Ayan, umandar na. Kita nyo. Umandar na. Bilaw na. Titingnan lang natin ngayon kung mag-iinit siya. Malaman natin pag nag-iinit, patapusin natin. Yun, tapos na. Tapos natin. Ayun oh. Oh. Init. Init po, init. Okay na po, ayos na. Init na. Init oh. Init. Oh. Ayos na po oh. Ito lang po yung sira niya. Oh, ayan oh. Capacitor. Ang value nyo po ay 0.85 microfarad at nakalagay po yung volts niya rito ay 2,100 volts. Napakataas ng voltahe. Pag po ganito na yung problema nyo pumuputok yung fuse sa power supply, ito po kalimitan lagi sira niyan, yung capacitor. At kapag po naman ayaw siyang uminit, ang nasisira po dyan ay yung tinatawag na magnetron. Minsan po may pumuputok din yung fuse niya kapag sira yung magnetron, pero yung fuse po na isa yung nasa loob, may fuse pa na isa yun minsan po kasi kalimitan dalawang fuse niyan, isa dun sa pinakang galing sa AC na supply at isa yung galing sa supply dun sa pinakang magnetron. Ito naman po kasi buo yung magnetron ang naging sira po talaga pag saksak na pumuputok na yung fuse, nawawalan siya ng power. At yun po, okay na. Kung may mga ganito po kayo, pwede po kayo mag-PM o kaya dalhin nyo po ulit sa akin. Comment lang po kayo at syempre, pakishare na rin po itong aking video. Salamat!